90. Uy, yun, fish on. May mga nakagat din niya. Kanina yun. Ayun. Uy. Fish on mga master. Fish on pa. Yan o. Tinik to mga master. Ingat kayo. Yan. Yan siya o. Elras. Yun, fish on. Fish on na naman mga master. Kanuping to. Kanuping to mga... Nakachamba pa nga. Yan o. Dito lang. Good morning po sa inyong lahat mga master. Ayun ay magkakasting tayo. Kasi wala tayong kasama sa jigging. Tapos medyo sumasama na yung panahon. Gawa ng parang may low pressure dito sa atin sa Palawan, kaya casting lang muna tayo. Pero goods pa rin naman yung panahon, no? Tingnan nyo kung jigging man. Yan. Goods pa nga yung maaga, pero mamayang hapon kasi ay mamayang tanghali or mamayang mga bandang alas 9, alas 8 lalakas na siya mga master, kaya hindi na kami nagtangkang mag jigging. Tsaka hindi pa kondisyon yung ating setup, di ba naputulan tayo nakaraan sa jigging natin. Kaya yun, wala pa sa kondisyon yung setup natin. Kaya ayun, alanganin naman kung ganun yung line natin, dugtong, tapos fishing tayo, baka maputol ulit, sayang naman yung isda, tsaka sayang yung jig natin. So yun, casting muna tayo ngayon. Matagal-tagal na rin man tayong hindi nakapag-casting. Nakakamiss na rin mag-casting mga master eh. Let's go. Isa na natin to. So ayun mga master, yung ating dalang setup ay ultralight. Matagal na tayong hindi nakapag-ultralight setup sa casting. Yan, yung ating rod ay Good Catch San Juanico 732 UL. Galing po kay Good Catch Fishing Supply. Ang ating reel ay Ryobi Ultra Power. Ang ating veteranong reel, 3 years na po itong ating Ryobi Ultra Power. Bili natin kay Kenny's Tackles or Kenny's Tackle Shop. 1000 series po ito. Yung ating line ay Eastern Hunter Hydra Series 4 pounds. Ayan, 4 pounds po ang ating line. 300 meters po ang na-spool natin dito sa 1000 series natin na reel. Ang ating leader po ay 12 pounds na ito yung Duraking na fluorocarbon. Yun, shoutout po sa Cebu Tackles tsaka sa Duraking from Indonesia. Salamat po sa pa-field test nyong mga line. Tapos yung ating lure, yun po ang veterano nating lure, Pudi de Minnow 5. Grabing gasgas na, ang dami ng isdang na ilan nito mga master. Ayun. So matagal na tayong hindi nakapag casting dito sa spot na to. Parang buwan na, parang kalahating taon na mga master tayo nakabalik sa spot na to. Grabe na yung kapal ng damo. Matinding kapal ng damo. Try natin. Let's go. Sa mga bago pala dito sa ating channel mga master, pindutin nyo na po yung subscribe button sa baba, tapos ang ating notification bell para ma-notify naman po kayo sa mga bagong videos natin. So ayan, cast po tayo. Oops, bumuhol pala sa hindi ko pala naayos nga pala kanina. Yan, first cast. First cast. Nakakamiss mag ultralight casting.
So ayan. Second cast. Oops. Ano yun? Para siya, uy, strike. Para siyang inahabol eh. Baka balo. Needle fish. Strike yun, strike. Hindi siya nakagat. Yan, kung nakikita nyo mga master, may gulong na. Itong mga nakaraang linggo, walang gulong na ganyan. Kalmang kalma. Kaya ang tirada natin sa fishing ay jigging. Ayan. So mga bago sa ating channel, bago pa lang ako napanood ngayon, bali hindi lang po casting ang ating ginagawa or ang ating paraan sa pag fishing. Nagjijigging po tayo, nagjijigging din po tayo, micro jigging tsaka deep sea jigging. So yan, check nyo na lang po yung mga videos natin. Umabol lang tayo sa low tide ngayon mga master, kasi madalas yung low tide hapon pa tsaka madaling araw. Ngayon medyo paumaga na yung low tide. Alas 5 ang pinaka low tide nito mga master eh. Bale ito palalim na to, maya maya ito malalim na to. Mga gantong spot mga master, yung ganto kakapal na damo, madalang ang strike dito, pero once na may umi-strike dito, good size. Pag ganito kasing makapalang damo, nakakalaki yung isda eh. Nagkakaroon sila ng pagkakataong lumaki, kasi hindi sila masyadong na aabuso. Kasi syempre tulad natin sa mga angler, hindi natin to basta-basta nagisan lahat, kasi grabe kakapal ng damo. Kaya hindi natin hindi natin naabuso yung mga isda. Nakakalaki sila. Yun ni-strike ko. Pansin nyo dito mga master. Loko yun sinusundan. Na-strike lang sila sa lure natin. Mamaya try natin magpalit. Baka matagpuan natin yung kulay na panggigigilan nila. Ayan po. Try naman natin to mga master, yung orange Chorinoya. Agis tayo. May mga spot naman tayo na hindi, strict yun, fish on. May mga nakagat din niya. Kanina hindi niya nakakagat-kagat eh. May mga spot din naman tayo mga master na hindi ganto na madamo. Ayun. Uy, hindi mo lang makagat yung leader. Barakuda. Ingat lang sa barakuda mga master, baka tayo tamaan. Ayan barakuda. Tingnan nyo master, yung mga isda lang na nasa ibabaw yung nakakapansin sa lure natin, diba? Tulad ng barakuda, balo. Pag barakuda mga master, baliin nyo kaagad yung leg para hindi kayo makagat. Delikado tong isda na to. Yan tingnan nyo mga master, yung ngipin talim yan.
Tuloy na rin natin yung hasang para magdugo siya at mawala yung lansa niya. Pasintabi sa mga ano, hindi masyadong sanay sa mga gantong ano, mga gantong scene mga master. Kailangan kasi talaga natin gawin yan para hindi na rin masyadong mahirapan yung isda. Hindi siya masyadong mahirapan, tsaka ano na rin, safety na rin natin yung nakasalalay. Kasi baka makagat nga tayo. Uy, strike fish on. Ay, sayang. Barracuda na naman mga master. Hindi niya nakagat na maganda yung hook natin. Pag ganong kagat kasi mga master, ano eh, kumbaga alanganin ba. Kasi dito na lang sa tapat, nahabol na lang yung lure natin. Paangat na yung lure natin eh. Paangat na yung lure natin nung kinagat niya. Na kaya siya, baka kumagat ulit. Pero yung mga ganun mga master, tinamaan na siya ng hook, hindi na ano, kakagat ulit. Madalang yung mga isda na ganun. May mga isda din talaga na ganun, yung tinamaan na ng hook, kakagat pa rin, pero sobrang dalang. Fish on. Uy, madali siya. Ala ka. Ay, sayang. Nakabitaw pa nga. Barracuda na naman mga master. Kumakalas yung reel natin. Uy, bitaw. Ay, wala. Maluwag na yung ano niya talaga. Sayang naman yun mga master. Kung hindi yun, hindi tumatalon-talon yung gear ng reel natin, dali yun. Narinig nyo yung reel natin mga lumalagutok-lagutok. Bagong bukas ko lang nitong reel ko na to eh. Kumbaga bagong maintain ko lang ba. Ang problema kasi dito sa mga ultra power, sasabihin ko pa lang sana mga master kanina, ang problema dito sa mga ganto, sa mga Ryobi ultra power, ultra light, yung mga Smap Mini, ito yung screw na to mga master, yan nalulost thread. Kaya pag na-lost thread siya mga master, kusa siyang lumuluwag. Kusa siyang lumuluwag habang nagpi-fishing, nagre-reel in. Kaya pag in-strike ng isda, napansin niyo mga master, tumatalon yung yung gear kasi maluwag yung loob eh. Hindi masyadong lapat yung pinion tsaka yung main gear or yung drive gear. Hindi sila masyadong nakalapat sa isa't isa. Kaya pag napersa yung natin, yung reel natin, parang tumatalon yung gear, hindi sila nagkakagatan, kumbaga hindi sila masyadong nagkakapit. Kaya ayun, yun ang nangyayari. Sayang yun. Barracuda na naman sana yun. Pangatlo na sanang barracuda yun, no? Kung nahila sana natin, na-unhook. Iba talaga kasi yung strike ng barracuda din mga master. Kung maganda sana yung strike niya, yung talagang sinubo niya yung lure natin, kuha yun. Kaso yun parang daplis lang sa bunganga. Pag mga kalma-kalma na, pag kumakalma. Kasama tayo sama tayo sa mga micro jigging ni Kapish da fish on. Aroy ka, sinabit na, hindi kasi mahila. Tumalunan, ay lumuwag na talaga mga master, oh. Lumuwag na talaga ang ating reel. Tumalon na talaga eh.
Sayang. Wala to pag ganito mga master. Masasayang lang lure natin dito. Hindi natin mahihila. Lure na lang. Ay nako. First time yon na nakapakagat tayo sa ilalim. Sa araw na ito. Kanina pa tayo hindi nakapakagat sa ilalim. Yun lang yung unang pakagat natin sa ilalim. Hindi pa nakuha talaga. Sumabit pa. Ay naka. Kaya talagang dapat kondisyon yung mga gamit natin mga master. Ang mali ko lang kasi ngayon mga master, hindi ako nagdala ng extrang reel. Wala talaga, retiro na talaga ang ating reel. Ang pagre-retiro ni Ryobi Ultra Power. Try natin dito sa tabi-tabi mga master. Fish on mga master. Fish on pa. Yan o, kumakalas talaga yung reel natin ah. Fish on pa. Dito lang sa tabi oh. Lapitan lang natin. Fish on pa mga master. Fish on pa. Masarap pa na isda oh. Masarap pa na isda ang nadali. Bangkilan mga master. Tusk fish or bangkilan ang tawag dito sa Palawan ito mga master. Yun. Sa English, tusk fish. Matinik to mga master. Ingat kayo. Yan. Yan. Yan siya. Masarap to. Sana hindi siya bumitaw. Pero mukhang hindi naman siya basta-basta bibitaw. Madulas kasi yung isdang to mga master. Ipitin natin para sigurado. Yun, success. Laki mga master. Ang laki ng tusk fish na to. Siguro mga abot ng 300 grams to 400 grams. Ang kulang-kulang 1 kilo. Ay 1 kilo tuloy. Kulang-kulang kalahating kilo. Kaya hindi ko pinapalampas tong area na to eh. Kasi madalas dito mga master may rito, surprise guest. May surprise guest dito sa na to eh, area na to. Aray, bumibitaw na talaga. Bumibitaw na talaga. Pero ngayon lang ako nakakuha ng bangkilan dito mga master sa area na to. Ang madalas kong nakukuha dito ay mga kanuping. Yan, madalas nandito sila sa area na to. Wala na talaga. Pag na natin pilitin yung reel natin mga master, kasi baka masira yung niya, yung gear niya. Baka yung gear na yung masira. Mas mahirapan pa tayo. Yan oh. Imbis na yung imbis na yung screw lang yung papalitan natin, baka pati gear palitan na natin pag pinilit natin to mga master. Bumibitaw na talaga siya eh. Malalim kasi itong area na to, hanggang tuhod itong yung area na to. Pero pag yung medyo tumaas pa yung tubig, hanggang bewang, yan kasarapan talaga hagisan to, yung part na to. Madalas ko to hagisan yung area na to mga master pag ganito pa uwi na ako. At pag kunwari nakaabot ako rito, pauwi na, dinadaanan ko talaga siya. Kasi madalas nga ako nakakakuha ng isda dito.
Mapa-kanuping ba yan o mga kanuping, mga yung triple tail wrasse. Yun, fish on. Fish on na naman mga master. Kanuping to. Kanuping to mga master. Kanuping or triple tail wrasse. Kasasabi ko pa lang, kanuping nga. Pilitin lang natin yung reel. Sabi ko kanina wag na natin pilitin yung reel eh. Pero wala eh, kinagat eh. Hagis-hagis lang tayo dito. Kanuping. Ang laking kanuping mga master. Nakachamba pa nga. Ayan oh. Dito lang hanggang tuhod lang to mga master. Ayan oh. Grabe. Tingnan nyo yung spot natin. Hanggang tuhod lang. So ayan mga master. Pinalad pa rin tayo kasi nakapag-land pa tayo ng dalawa rito sa area na to, sa mababaw. Kahit na pilit na lang yung reel natin. Pinapagapang-pagapang lang natin yung lure natin dito pero in-strike. Not just once but twice siyang in-strike dito sa tabi. Ba talaga yung spot na to ah. May surprise talaga siya. Ayun mga master, magandang umaga pa rin kasi ilang oras pa lang tayo nag-agis. Mga 1 oras pa lang tayo mahigit mga master eh. 1 oras, sabihin na natin 2 oras tayo nag-agis. Mataas na yung tubig, ang bilis tumaas ng tubig eh. Sabagay alas 5 yung pinaka low tide, alas 11 yung pinaka high tide. Kaya yung tubig talaga parang bumabaha, ang bilis ng ang bilis ng angat. Hindi katulad pag ibang mga sa mga ibang sitwasyon na na mabagal yung pag-angat. Ngayon medyo mabilis kasi maliit lang yung oras na distansya nung low tide tsaka high tide, kaya parang parang bumabaha, bilis ng angat ng tubig. Mamaya to mga alas 11 hanggang bewang na yung tubig dito sa inuupuan nating tuyo na to. Yan. Pag mamayang alas 11. Kasi ang oras pa lang natin is alas 8 pa lang pasado malamang. Wala pang alas 9. Kaya mga halos 3 oras pa itong iangat ng tubig na yan. O 3 oras pa kasi alas 11 pasado eh. Ang high tide. Ang 3 oras pa ang iaangat ng tubig na yan. Mas mataas pa yan mga master. Kanina to yung tuyo yan. Hanggang dun pa yung low tide kanina mga master. Hanggang dun pa yung tuyo. Dun pa tayo naghahagi sa unahan kanina eh. Tapos kitang kita pa yung mga damuhan dyan kanina. Ngayon wala na. Nakalubog na yung mga damo. So ayun mga master. Maswerte tayo kasi nakakuha pa tayo dito sa tabi. Tabi na tayo or pa dahan-dahan na tayo naglalakad pa uwi. Nakachamba pa tayo ng 2. Mga good size pa mga master. Yan oh. Kanuping tsaka bangkilan or tusked fish. Yun yung nakuha natin kanina na barracuda. Naka 3 piraso rin tayo. Naka ilang strike. Dun sa malalim kanina is parang naka 5 strike tayo. Isa lang nakuha natin, yung barracuda lang. Tapos dito 2 strike. Bali 7 strike lahat mga masirang na natin. Ang na-encounter natin ngayong araw. Pero sa kasamaang palad, hindi natin na-iland yung mga ibang strike. May chance sana na iland natin yung kahit 3 piraso dun sa nag-strike dun sa gitna kanina. Kung hindi nagloloko yung reel natin. Hindi kasi natin maiset yung hook. Tapos barracuda yung mga umi-strike dun mga master eh. Baga pitik-pitik lang sila, hindi natin maiset yung hook kasi kumakalas yung reel natin, na kumakalas na yung mga gear. Hindi ko alam kung magre-retiro na tong reel na to, kung last ko na bang gamit sa reel na to pero abangan nyo na lang mga master sa susunod na video natin, sunod na casting natin, kung gagamitin pa ba natin siya. Kung hindi natin siya gamitin sa susunod na casting natin, malamang retiro na talaga siya mga master. Pero pag gagamitin natin or dadalhin natin siya pang extra, i-update ko na lang kayo sa susunod na casting natin mga master, kung magagawan pa natin siya ng paraan. Pero gagawan ko siya ng paraan kasi ang gusto ko sa reel na to mga master, magaan kasi siya. Tapos smooth pa yung mga bearing. Matibay kasi yung bearing niya tsaka yung mga gear niya. Ang ang bumigay lang talaga dito sa reel ko na to is yung body niya. Na lost thread na yung thread nung body niya. Kumbaga yung pinapasukan nung screw. Kaya
kumakalas. Pero pag nagawa natin ng paraan, gagamitin pa rin natin to. Goods na goods pa rin yung fishing natin. Sabi ko nga, kahit isang piraso lang ang huli natin, hindi tayo lugi. Kasi wala naman tayong tinaling ano rito, isda dito. Ay naglilibang lang din dito. Bonus na yung may makukuha tayo. At nakakuha tayo ng 3, goods na goods. May pang ulam tayo mga master. So ayun, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is Friends Pudidi Fishing. Fish on, God bless.